mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa mga panahong ito ay nagsimula ang pagpaparami ng pagdiriwang ng ating mga kababayang Kristiyano. Sa pagpasok ng ikalawang linggo ng Disyembre ay mas lalo pang nagkakaroon ng maraming kaganapan na may kinalaman sa kanilang pagdiriwang sa tinatawag na Kapaskuhan. At dito rin naglalabasan ng maraming mga pagsasalo-salo na iniimbitahan ng mga kamusliman. At alhamdulillah, kahit na tayo'y namumuhay sa gitna ng pamayanang hindi Muslim, ay meron ng batas na nagpoprotekta sa mga kamusliman na hindi sila obligadong dumalo sa mga ganitong uri ng gawain. Kahit na pa sa paaralan at sa mga kumpanya ay hindi maaring pilitin ang mga kamusliman na dumalo sa ganitong uri ng mga pagdiriwang. Ang pagpapaalala natin sa mga oras na ito ay para sa mga kapatid nating Muslim na sa kabila ng pagkakaroon ng batas sa ating bansa na hindi sila kailangang pilitin, ay sila pa mismo ang dumadalo sa sarili nila sa mga ganitong uri ng gawain. Sila pa ang nagbibigay ng permiso, sila ang nagbibigay ng pahintulot sa kanilang mga anak na dumalo sa mga ganitong uri ng gawain. Nawa ay pangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong uri ng mga gawain. Ang ganitong uri ng pagdiriwang ay hindi tinatangkilik ng pananampalatayang Islam. Hindi dahil sa hindi natin sila rinirespeto at ginagalang, bagkos ito ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Ilan sa mga kadahilanan kung bakit hindi ipinagdiriwang ng Muslim o hindi dapat masangkot ang mga Muslim sa ganitong uri ng gawain, sapagkat hindi tayo naniniwala at kahit na ang mga pantas na mga Kristiyano ay hindi naniniwala na ang tunay na kapanganakan ni Isa alayhis salam o ni Jesucristo ay naganap sa December 25. Bagkos, ito ay hinango sa kapanganakan ng isang Diyos-Diyusang pagano na Diyos ng mga araw na kinikilala sa pangalang Mitra. Diyos ng mga paganong Romano na kung saan ay dahil sa kagustuhan na mapagsama ng gobyernong Romano ang mga paganong tagasunod at ang mga Kristiyano, ay isa-isa nilang pinagsasama ang paniniwala ng mga pagano at mga Kristiyano. At isa sa resulta ng pagsasama nito ay ang pagkakaroon ng Kapaskuhan. Ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi kailanman itinuro ni Isa alayhis salam o ng kanyang mga kasamahan o disipulo. O kahit na ang mga naunang mga tagapangaral ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi ipinangaral o hindi pinagdiriwang ang Pasko. Ito ay naganap lamang sa panahon ng mga Romano na kung saan ay ang orihinal na pagdiriwang na ito ay pagdiriwang ng pagano. Paano ang isang mananampalatayang Muslim na naniniwala sa Quran, sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay makikiisa sa mga pagdiriwang na merong pinagmulan ng pagsamba sa Diyos-Diyusan, na walang kinalaman mismong ang propeta ni Allah na si Isa alayhis salam. Marapat sa ating mga Muslim na samantalahin ang mga araw na ito upang makapagpaliwanag tayo ng patungkol sa pananampalataya at hindi sila konsintihin at hindi sila samahan sa ganitong mga uri ng gawain. Ganun pa man, hindi nangangahulugan na tayo hindi nagdiriwang nito ay hindi na natin sila inirerespeto. Sa tuwing meron sa ating magbabati ng mga pagbati nila tulad ng Merry Christmas, ay pagkakataon na ng isang Muslim ng tumugon. Tumugon upang ipaliwanag ang kanyang pananampalataya.
Isa sa sinasabi ng ating mga ulama ng pagtugon dito ay sabihin natin na tayo ay mga Muslim at hindi tayo nagdiriwang ng ganitong uri ng mga pagdiriwang. Maari natin sabihin na paumanhin, ngunit kaming mga Muslim ay hindi nagdiriwang ng ganitong uri ng pagdiriwang. At kung lulubin ng pagkakataon at oras, ay mas maganda na makapagpaliwanag pa tayo ng mas mahaba kung ang mga bumati sa atin ng mga ganitong uri ng pagbati o nag-imbita sa atin ay mga kaibigan at malalapit sa atin, ay maaari pa natin samantalahin ang pagkakataon na maipaliwanag sa kanila ang pananampalatayang Islam. Pangalawang puntos, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sapagkat ang paniniwala ng mga kakristyanuhan sa kapanganakan ni Kristo ay ang kapanganakan ng tinatawag na anak ng Diyos. Sa paniniwala ng mga Kristiyano ay meron silang kinikilalang Diyos na may tatlong persona. Ang tinatawag na Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo wa iyadan billah. At etong Diyos Anak na ito na sa pangangatawan ni Hesukristo ay ipinanganak daw anya sa December 25. At sinabi sa banal na Quran, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تُكَادُ السَّمَاوَاتُ تَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Sabi sa Quran, at sinabi nila, ang Ar-Rahman, pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay kumuha ng anak. Tunay na nakagawa kayo ng isang napakalaking kasinungalingan na halos magkadurog-durog ang mga langit, halos magkahiwa-hiwalay ang lupa, at halos magbagsakan ang mga bundok dahil sa sinabi nilang si Allah ay may anak. Ang sabi sa Quran, nung sinabi nila at nagkaroon sila ng pananampalataya at paniniwala na nagkaanak si Allah subhanahu wa ta'ala, ay halos nagkadurog-durog ang kalangitan. Halos nagkasira-sira ang lahat ng pinaniwalaan nila na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaanak. At sa araw ng pagdiriwang ng December 25 at sa lahat ng may kanalaman ng mga pagdiriwang nito, ang pangunahing paniniwala dito ay dumating na o ipinanganak na ang tinatawag na anak ng Diyos. Paanong ang isang Muslim ay makikisalimuha o makikiisa sa ganitong uri ng mga pagdiriwang? Paano sasabihin natin na tayo nagpapakita lamang ng respeto samantalang sinabi mismo ng Quran na silang nagsabi na si Allah ay nagkaanak na halos magkasira-sira ang mga kalangitan at mga kalupaan? Paano natin ikakatwiran na tayo'y makikiisa sa kanila bilang respeto habang hindi natin binibigyan ng respeto si Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi dahil sa hindi tayo dadalo dito at makikiisa tayo dito, ay nagpapakita na tayo ng kawalang respeto sa kanila. Maari tayong maging mabuti, maari tayong maging mabait sa kanila, magpakita ng kabutihan, habang sinasabi natin na hindi kami sumasama sa mga ganitong uri ng pagdiriwang. Ito'y paalala sa mga Muslim na nakakalungkot na sila pa mismo ang tumatangkilik sa mga ganitong uri ng pagdiriwang na habang ang batas natin dito sa bansa natin ay bawal na silang pilitin na dumalo dito. Mismong ang batas natin dito sa Pilipinas ang nagsasabi na huwag niyong pilitin ang mga Muslim na dumalo dyan. Pero nakakalungkot na may iilang Muslim na sila pa mismo sa sarili nila na gustong dumalo sa ganitong uri ng mga gawain. At kinukonsinti nila at tinutulak pa nila ang kanilang mga anak na maliliit na sumama sa ganitong uri ng gawain wa iyadan billah. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mahalaga sa mga Muslim ay maitatag natin ang ating sariling pananampalataya.
Ito ang ating izza. Ito ang dapat nating binabatayan ng ating honor. Nilagyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga araw na dapat tayo magdiwang. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bawat qawm ay may Eid. Sa bawat pananampalataya at relihiyon ay meron silang kani-kanilang mga pagdiriwang. At nilagyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawa, ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Ito ang paghandaan natin. Dito tayo magdiwang, dito tayo magsaya. Nakakalungkot minsan kung kailan Eid al-Fitr at Eid al-Adha, doon tayo hindi ganado. Pero kapag selebrasyon ng mga Muslim, ng mga hindi Muslim, mas nakikisalimuha pa tayo. Wa iyadan billah. Ganon din sa ating mga pinunong mga Muslim na namumuno sa mga ilang mga lugar na mayroong mga hindi Muslim. Na imbis na ito ang kanilang maging panahon upang mapaliwanagan nila ang mga taong nasasakupan nila patungkol sa katotohanan, ay ito pa ang nagiging dahilan na nakukonsinti nila ang kanilang mga nasasakupan. Inuulit natin, hindi tayo kailangan maging masama. Hindi tayo kailangan maging harsh sa kanila. Maari natin pananilihin ang respeto, ang paggalang, ang pagiging mabuti sa pamamagitan ng pakikitungo at hindi sa pamamagitan ng pakikiisa at pagkonsinte sa kanilang mga gawain. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, samantalahin natin ang mga oras na ito, mga araw na ito, upang maipagmalaki natin ang ating relihiyon sa pamamagitan ng pagtanggi. Pagtanggi na merong respeto, pagtanggi na merong pagiging malumanay at mahinahon, at pagtanggi upang maitaas natin ang pananampalatayang Islam. At wallahi al-azim, kung magagawa natin ang maayos ito, ay makukuha natin ang respeto ng mga hindi mananampalataya sa atin. Makukuha natin ang respeto. Pero kung madali tayong makuha, madali tayong sumunod, wag nating asahan magkakaroon sila ng respeto sa atin. Sa maraming nakakaharap namin, kakausapin namin ng mga guro, hindi po namin padadaluhin ang aming anak sapagkat ito'y ipinagbabawal sa aming relihiyon. Minsan ang isinasagot pa sa atin, bakit yung isang Muslim doon? Sila pa yung nagdo-donate ng aming mga pagkain sa mga Christmas party namin. Sila pa ang nagdo-donate ng mga donasyon. Sila pa yung naglalagay ng mga pandekorasyon. Sila pa yung nagbibigay ng pandekorasyon sa amin. Bakit kayo? Masyado kayong extreme. So nagkakaroon pa ng kalituhan sa mga hindi mga mananampalataya. Kaya kung malalagay tayo sa ganitong sitwasyon, ay mainam na makapagpaliwanag tayo ng maayos sa kanila. At ito'y pinararating natin sa ating mga kapatid na Muslim, na hindi ito ang tunay na kasayahan. Kung akala natin na masaya, na dumalo dito, tayo'y nagkakamali. Tayo'y nililing lang ni Shaitan na akala natin masaya ito. Magpupunta tayo sa ganyan mga uri ng pagsasalo-salo, na merong sayawan, na merong tugtugan, at sasabihin natin dahil sa respeto sa kanila, wa iyadan billah. Magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapakita ng respeto sa kanila ay iparating sa kanila ang hak. Ipakita sa kanila ang tunay na aral ng Islam sa pinakamainam at mahinahon na pamamaraan. Kaya't ito'y pagpapaalala sa ating mga kapatid na Muslim na nawa ay makapagdulot ito ng paglilinaw at insya-Allah ta'ala ay matigil na ang mga pagdalo at pakikiisa sa mga gawaing lumalabag sa pananampalatayang Islam. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in fi umurid dunya wad din.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati, pagpugay ay sumakanyang sugunawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang sunnah hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sabi ni Allah, at ginawa ko kayong ummatan wasatan, moderate. Hindi kayo sobra, hindi kayo kulang. Hindi kayo extreme, hindi kayo magaang. Ummatan wasatan ang Muslim. Sa kabila ng pagpapaalala natin sa mga kamusliman na hindi pagdalo dito, na sinasabi natin na iwasan ang pagdalo dito, ay kailangan din tayo maging neutral sa isip natin sa mga sumusunod na mga bagay. Ang una, ang pagtalakay sa tinatawag na pagtanggap ng Christmas bonus o 13-month pay. Ang sabi ng mga ulama dito ay walang problema na tumanggap tayo nito. Ang sabi ng mga ulama, walang problema na tumanggap ng Christmas bonus at ng 13-month pay. Sa kondisyon na hindi sila humihiling ng kapalit. Sa kondisyon na hindi ka kailangan dumalo sa kanilang mga pagsamba at sa mga pagdiriwang para dito. Sapagkat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay tumanggap ng hadiya sa mga ahlul kitab at kahit na sa mga musyrikin. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa unang puntos ay tumanggap ng mga hadiya, ng mga regalo sa mga ahlul kitab. Yan ang unang puntos. Pangalawa, mismong si Ali radhiyallahu anhu ay tumanggap ng hadiya, ng regalo sa isang musyrikin sa mismong araw ng kanilang pagdiriwang ng kanilang selebrasyon. Kaya't ang sabi ng mga ulama, maaring tumanggap ng regalo ang isang Muslim. Kung ito ay regalo sa iyo na regalong halal, hindi haram tulad ng alak, tulad ng pagkaing haram at mga kagamitang may kinalaman sa haram. Kung ito'y isang bagay na mubah, gamit at binigay sa iyo o pera na ibinigay sa iyo bilang nagtatrabaho sa isang kumpanya, karapatan ito ng isang empleyado na makatanggap ng regalo sa kanyang serbisyo at binibigay ito sa katapusan ng taon bilang 13-month o Christmas gift o anuman terminolohiya ang kanilang ginagamit. As long na wala itong hinihiling na kapalit sa inyo na lalabag sa ating relihiyon, ang sabi ng ating mga ulama ay laba sabihi. Pwedeng tanggapin ito ng mga Muslimin. Pangalawa, ang mga pagkain na inihanda sa Pasko. Ang sabi rin ng mga ulama, ang pagkain na to, kung ito ay hindi hinaluan ng haram, at ito'y hininhanda lang sa pagdiriwang, hindi ito katulad ng paghahanda sa piyesta. Ang piyesta ng mga Kristiyano ay inihahanda dahil sa pag-alay sa kanilang mga patron. Ito'y haram sa atin. Pero sa pagdiriwang lang ng Pasko, yung tinatawag na salo-salo, wala namang pinag-aalayan, ito'y ordinaryong niluto lang para sa pagsasalo-salo. Kung hindi naman ito haram, walang kasamang haram, at kumatok ang kapitbahay mo at nagbigay siya ng pagkain, sabi ng mga ulama, tanggapin mo ito. Pwedeng kainin natin ang pagkain ng ahlul kitab. Sa kondisyong walang kapalit at siguradong ito ay hindi kabilang sa mga haram na mga pagkain. Pangatlo, ang payo naman para sa mga kapatid nating mga balik Islam. Kung tayo ay sinasabihan na huwag dumalo sa mga Christmas party at mga pagdiriwang na katulad nito sa kumpanya at mga eskwelahan, iba naman ang payo sa mga balik Islam pagdating sa kanilang mga pamilya. Karamihan sa mga balik Islam sa araw na ito ay nagkakaroon ng salo-salo sa kanilang bahay. Sa gabi ng pagdiriwang na ito ay nagkakaroon ng pagsasalo-salo. Ang sabi ng ating mga ulama, kung ang pagsasalo-salo na yan ay hindi kanila isasama
sa mga gawain nilang may kinalaman sa orasyon tulad ng pagpapaputok, halimbawa sa bagong taon, o pagdarasal, o anumang may kinalaman sa pagsamba, at ito'y pagsasama-sama ng pamilya tulad ng reunion, ay pinapayagan si Balik Islam na dumalo sa kanila. Kung nilagyan naman siya ng sarili niyang pagkain na walang haram at nandun ang pagrespeto at paggalang sa kanyang pananampalataya, ay pinahihintulutan ng isang Balik Islam na makisama sa kanyang pamilya. Hindi sa kumpanya, hindi sa eskwelahan, kung sa pamilya niya lang mismo sa bahay niya. At doon siya nakatira. At sa araw na yun ay nagkakaroon ng salo-salo ang mga pamilya, ang sinasabi ay maaring dumalo dito ang isang Balik Islam. Kung hindi siya pinakakain ng haram at hindi siya pinasasama sa mga gawaing may kinalaman sa kufur o shirk, ay maaring dumalo ang isang ang isang Balik Islam dito. Ito ang mga rulings pagdating sa pagdiriwang ng Pasko. Oo, pinagbabawalan tayo, pero titimbang pa rin tayo. May mga bagay na nagiging extreme tayo. May mga bagay naman na nagiging maluwag tayo. Pagdating sa usapin ng mga 13-month pay Christmas bonus, ngayon ay majority na ng mga ulama na nagkaroon ng bahath. Pag-aaral dito at bandang huli, naglabas sila ng mga fatawa na pinahihintulutan tanggapin ng isang Muslim ito kung walang kapalit na may kinalaman sa pagsamba sa ating relihiyon. Nawa ay naging malinaw ito sa ating mga kapatid. Bilang mga Muslim, napakahalaga na malaman natin to sapagkat tayo ay naninirahan, namumuhay sa gitna ng nakararami ay mga hindi Muslim. Magiging madali sa atin ang ating relihiyon, magiging tama ang mga gawain natin kung meron tayong sapat na kaalaman para dito. Bandang huli, idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay gabayan tayong palagi. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay pangalagaan tayo sa mga gawaing kufur. Pangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawaing lumalabag sa pananampalatayang Islam.